I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga beswa. Nako, mayroon akong i-update sa inyo na video. Ito guys, no, may isang babae na nagpakalat ng fake news. Aba, magaling talaga mag-edit. Agay, kaya sinampahan siya ng kaso mga bes, ha? Basahin po natin, sabi po ng Channel 5. Sabi dito guys, oh, inaresto ng NBI, Bureau of Investigation, ang isang vlogger matapos umano'y pagpapakalat ng fake news sa pamamagitan ng pag-edit ng isang News 5 digital report ukol sa pahayag ni President Bongbong Marcos sa isang campaign rally. Agay, malamang dailies ito. 'Di ba? Ang kumukontra lang kay Pangulong Marcos Jr., yung mga anti-Marcos siyempre, mga didilis. Agay, ayan o, nakita nyo yung hinawakan ni Director Santiago. Agay. Buti nga sa inyo yan. Sample pa lang yan. Ay, tapos iiyak-iyak kayo pag nasakuti kayo kung ano-anong palusot. Learn and lesson yan sa mga dilis na nagpapakalat ng fake news. Alam nyo, at least ngayon guys, no, umiiral talaga ang hustisya sa bansa. Bakit kanyo? Sa panahon ng iba, pilay ang hustisya, ang batas. Hindi gumagana, mga kababayan. Paano? Kontrolado ng isang matandang palamura. Pero ngayon, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., gumagana ngayon, mga bes. Ang batas sa Pilipinas, walang pabor-pabor. Kahit sino ka, walang sinasanto. Ganyan ang Marcos administration. Walang kaibigan. Pag nagkasala, managot sa batas. Ganun lang kasimple yun. Biro mo ba yan? Yung kabastusan nila baga, binabastos nila ang Pangulo, sa totoo lang, walang mga respeto, walang mga modo, parang wala silang guys, no? Parang hindi sila dumaan sa, yung tawag dito, sa pag-aaral. Ewan ko ba? Siguro itong mga tao na ito, mga ugaling askal, no? Kumita lang sila para lang maipakain sa pamilya, galing sa masamang gawain. Ay, nako. Yan, learn and lesson. Nga kayo ngayon. Tingnan nyo dito, mga kababayan, yung pagkakaiba. Tingnan nyo yan, Ito kasi yung original, Tingnan nyo. Ayan, Original. Sa laban kontra droga at krimen, hindi natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Walang naniwala na ang solusyon sa krimen at droga ay pumapatay ng libu-libong kapwa Pilipino. Hindi tama yun. Ang tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan ay para sa pamamagitan ng maayos na batas. Agay, sabi ni Pangulong Marcos Jr. Ito yung inedit niya, sa kaban, sa laban kontra droga at krimen, hindi natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Walang naniwala na ang solusyon sa krimen at droga ay pumatay ng libu-libong kapwa Pilipino. Hindi tama yun. Ang tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan ay sa pamamagitan na maayos na batas. Gumawa tayo ng batas na gawing legal ang droga sa ating bansa. Biro mo yun. Di kayo naloka. Di ba guys? Tiyakin ang kapayapaan at kaayusan ay sa pamamagitan na maayos na batas. Gumawa tayo ng batas na gawing legal ang droga sa ating bansa. Di ba katangahan niya? Buti nga sa kanya yan. Tapos paiyak-iyak pa ang bruha. Ay nako, ako si Director Santiago, nako, ikulong nyo na yan para magtanda. So yun guys, para kumpleto detalyado, panoorin nyo itong sinabi ng News 5. Okay? At eto na. Ang larawang ipinost ni alias Lourdes sa kanyang account noong March 17. Nakasaad dito ang peking pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing legal ang droga sa bansa.
kung kikilatisin ang original na quote card na ipinost ng News 5 Digital, wala namang nakalagay na ganung pahayag si PBBM. Sa panayam ng News 5 kay alias Lourdes, iginiit niya na hindi niya alam na fake news ang ipinost niya. Dinownload at re-upload niya lang daw ang larawan. Imposible. Kumikita na raw ang account niya simula nitong Pebrero dahil sa dami ng likes at followers. Kasi trending siya. Gusto ko lang, wala talaga akong intention. Gusto ko lang Maniwala ka more dyan. engagement. Kaya nga, sinashare ko talaga siya para maraming mag-react. Ganun lang, sir. Nagsisisi ako. Alam ko na Naku, hindi kasuhan na nyo yan. lang ako. Visit na yan. Pag hindi natin i-address yun, maraming nagugulo, ginugulo ng mga fake news yung ating bansa. A case in point, itong post ng TV5 na inalter, binago yung statement ng mahal nating Pangulo. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code si alias Lourdes. Hanggang 6 na taong pagkakakulong ang parusa niyan na may multang hanggang 200,000 pesos. Bukod sa kanya, higit 20 pa raw ang minomonitor ng mga otoridad sa pagpapakalat ng fake news. Isang vlogger na rin daw ang may 2 warrant of arrest at pinaghahanap na. Paalala naman ng NBI. Suriin ninyo kung yung bang sinasabi dun sa social media ay tama o mali. No? Yun naman mga gumagawa, yung iba'y katuwaan lamang, ay hindi katuwaan ito. May kaakibat na krimen ito na makakasuhan kayo. Biro nyo yun, guys. Grabe pala ang parusa niyan. 6 na taon sa kulungan. Oh. Sa pamunuan ng NBI kay Director Santiago. Sir, ang subaybayan nyo yung mga upload ng mga DDS. Kasi mahilig sila mag-upload ng mga fake news eh. Sa totoo lang. Lalo na yung si Maluka-Luka. Ay grabe, antindi. Yan, learn and listen. Gusto lang kumita sa masamang kaparaanan. O, buti nga sa inyo. Buti nga sa'yo yan. Ang akala mo, maganda yung ginagawa mo, pinapakain mo sa anak mo, galing sa masamang gawain. Excuse me, may Diyos tayo na nakikita tayo, no? Gumawa tayo ng kabutihan para hindi tayo nasasadlak sa kasamaan. No, ano ngayon? Nga kayo. O, babala yan sa mga nag-i-spread ng fake news. Kaya maraming salamat sa NBI talaga. At least ngayon guys ay gumagana ang mga ganyang klaseng pagbabantay, no, sa ating force, sa mga ating mga otoridad na talagang gumagalaw sila at upang sugpuin itong mga nagpapakalat ng fake news. No, sampol pa lang yan yung mga panig sa mga masasamang gawain, yan ang kahihinatnan nyo. O, di ba? Saludo sa ating mga otoridad, siyempre sa NBI. So yun guys, anong kapalagayan nyo? Ayan. Magaling kayo magsalita sa social media, pero pag nasakuti kayo, iyak later. Agay, iyak kayo ng iyak eh. Buti nga. Kulong nyo yan. Ang haba ng sentensya nito guys 6 years OM goes. So yun mga kababayan, ang pinaka-latest updates video ko. Courtesy po ng Frontline News 5 yan. Bye and babu.